Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 2 taong 2024. At ayan po ang aking analysis dito. Posible po itong bumagsak dito sa support line natin na 50 digits 586 kung sakaling mababasag po niya ang lower portion ng kanyang triangle pattern na ito. Pero pag hindi ay magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate hanggang sa umabot ito sa pinakadulo ng ating triangle pattern na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin yung kanilang latest tweet dito sa kanilang official X account. Yan, meron po silang 678.8k na bilang po ng kanilang mga followers. At ito po yung kanilang latest tweet dito, last 7 hours pa ito. Yan, sabi rito, ain't no April Fools with our Pepe Coin Eat Zero Pool. Stake cake to earn Pepe, pancake swap that finance pools. If Pepe, Binance, LP is deposited in our farms, we'll have a bigger Pepe syrup poll next month. Stake Pepe, BNB, LP here. Pancake swap, that finance. Ayan, pinopromote po nila ang pancake swap kasi kaya dito kay pancake swap ay available po ang staking dito kay Pepe. Yan, Pepe, BNB. Kaya, ayan. Last 12 hours, on-chain spot, Coinbase wallet, undo all. Yan, first ever on-chain mint, probably nothing. Kaya yan, nandito po itong si Pepe kay Coinbase. Yan, fini-feature po nila rito. Yan, wish to take it back. Yan, we all make mistakes, undo on-chain activity for a limited time. Yan, may pumasok na Pepe. Yan, scrolling all through the all April's full post on X today like Pepe. Ayan, punong-puno raw ng Pepe ang mga April Fool's post ngayon. Ayan. Ayan, dami po nilang tweet dito ngayon. Going sellers, Coinbase and Sorin inversion. Pepe sellers going back in time to press the undo it all button. Ayan. Ito yung Pepe to the future. Ito yung sikat na palabas noon, lumang-luma po ito, yung Back to the Future. Yan, naging si Pepe po, yung bida. Ayan, yan po yung mga latest tweet natin dito kay Pepe. At balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Pepe sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito po yung ating triangle pattern dito. Isa po itong symmetrical triangle pattern. At ngayon ay kahapon ay sinubukan po niyang basagin yung upper portion ng triangle pattern natin dito pero nabigo po siya. Nagkaroon lamang po ito ng rejection kaya nauwi po ito sa kanyang pagbagsak. At ngayon ay sinusubukan naman po niyang basagin yung lower portion ng ating triangle pattern dito. At kung sakaling nabasag po niya ito ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. At posible po siyang bumagsak hanggang dito sa support line natin dito sa 50 digits 586. Yan po ang posibleng mangyari rito kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito. At mapapansin po na kasi natin dito na ang ating Hall Street indicator ay kulay red. Ito po ay nagbibigay ng signal na bearish po ang talagang nakakalamang dito sa market ni Pepe. At dahil dyan ay yan po ang dahilan kung bakit bumabagsak ang market price ni Pepe. At mas lalong magiging matindi pa ito. Ayan, kung sakaling magkakaroon ng breakout dito. Yan, at babagsak po talaga siya kasi mas nakakalamang po talaga ang pwersa ng mga sellers. Yan, dito naman po sa ating QQE mode indicator ay mapapansin po natin na lumiliit na rin yung sukat ng mga nabubuong mga QQE bars natin dito. Kaya kung pag nagpatuloy po yan at lalong-lalo na kung pag naging kulay red ito katulad nito ay talagang mababasag at mababasag ni Pepe ang kanyang support line dito. Yan, kung pag dito na po sa ilalim lumabas yung mga sumunod na nabubuong mga QQE bars natin. Pero may posibilidad pa rin naman po na
mapipigilan ng lower portion ng triangle pattern natin dito ang pagbagsak nitong si Pepe. Yan, kung pag napigilan po niya ito ay tatalbog po ang market price ni Pepe rito, magkakaroon siya ng rejection at mauuwi po ito sa kanyang patuloy na pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Yan, magko-consolidate po siya rito hanggang sa umabot po siya ulit dito sa sulok. Yan, kapag nandito na po talaga siya, no choice na po talaga siya kundi ang magkaroon ng breakout. Pwede po dito sa ilalim. Yan, kung pag dito sa ilalim ay babagsak po siya. Pero kung pag dito sa itaas ay syempre aakyat po siya. Yan, pero meron po tayong nagsisilbing isang resistance line dito. Update po pala natin ito. Ayan, isa na po pala itong resistance line. Kulay green. Palitan natin ng kulay green kasi basta mga kulay green ay resistance line po natin ang mga yan. Kaya yan, kung dito po siya nagkaroon ng breakout ay kailangan na basagin niya yung resistance line natin dito. Yan, para kung pag nabasag niya ito ay saka po siya magagawang magpatuloy sa kanyang pag-angat. Hanggang dito sa sunod na resistance line naman natin dito sa 40 digits 1084. Kaya yan po ang aking technical analysis update dito kay Pepe. Uulitin ko, ito po yung binabantayan natin dito kung magkakaroon siya ng breakout dito. Kasi kung pag nagkaroon po siya ng breakout dito ay mataas po ang chances na babagsak siya rito. Yan. Kung pag hindi ay magko-consolidate lamang po siya. Ngayon ay pagdating naman po sa pag-i-spot trading ay dapat ay nakaabang po tayo rito. Abang-abang po tayo rito ng buy pending position po natin dito sa 50 digits 586. At syempre dapat meron din dito. Mas malaki po yung bibilhin ko dito sa 50 digits 440. Yan, isa po itong magandang buying opportunity para sa mga gustong mag-invest dito or gustong magsimula na mag-invest dito kay Pepe. Yan, buying opportunity po ito. At para sa atin naman po na dating holders na ni Pepe ay maganda rin na opportunity ito na dagdagan pa yung holdings natin kay Pepe. Kaya yan. Yan po ang posibleng mangyari kung mababasag na rin ni Pepe ito. Yan, at babagsak siya rito. Pero sa tingin ko mababasag po talaga ito. Lalong-lalo na kung pag yung mga nabubuong QQE bars natin dito na lumabas ay yung mga kulay red. Katulad po ng nandito. Ayan, mga kulay red. Kasi todo na yung pwersa ng mga bears kung pag nangyari yan. Kapag nagkatugma yung signal natin dito sa ating Hall Street indicator at yung signal natin dito sa QQE mode indicator. Ito todo na ng mga selling pressures at posible talagang umabot siya hanggang dito. At ayan ang aking technical analysis update dito sa araw na ito kay Pepe. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.